bringing hope the world over. Hope Channel. Welcome back here in our show where we give you the best recipes in which we can have God's temple as healthy as possible. Kasama ko po ngayon ang ating vegan chef and expert and owner ng vegetarian restaurant here in Naga City, si Sir Arnel Ubias. Siya po ang nagluluto ng mga masasarap na pagkain dito po sa Green Earth Cafe. Ako naman po si Jam, dito lamang po muli sa ating programang where you can fill not only your tummies but your spirit. Food and Soul, Bicol Edition. So sa mga nakarang episode, tayo po ay nagsisimula ng Bible verse. Kaya gawin po muna natin ito. Ang ating Bible verse for today's episode ay matatagpuan sa Matthew 4:4. Na ang sabi po ay, "Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." So may kita po natin dito sa verse na ito na ang ating katawan ay hindi lamang nabubuhay sa pisikal na pagkain, ngunit kailangan din natin ng spiritual food na nanggagaling sa ating Panginoon. Kasi po ang tao ay hindi lamang matter, kundi meron rin siyang spirit na kailangan nating palakasin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Opo, tama ka dyan, Jam. Kasi dito sa mundo, alalahanin natin at dapat nating ilagay sa isip natin na may nagmamaniobra sa atin. May malaking yung isang creator na nagbabantay sa atin para tayo ma-redeem. Kasi kung iisipan na, tandaan natin na noong panahon ay napalayas tayo sa paraiso. Gusto ng Panginoon na tayo maibalik sa kanyang piling sa pamamagitan ng maraming bagay tulad ng pagkain, mga pag-aalaga sa ating sarili at marami pang iba. Yan. So, ang gusto po talaga ng ating Panginoon ay maibalik po tayo sa original diet, sa original Eden home natin. So, habang tayo po ay narito sa mundong ito, ay tinitrain niya na tayo na maibalik tayo sa dating kalagayan natin. Dating Kaya kalagayan natin. Sa pamamagitan po nito, pag pinag-aaralan po natin at sinishare natin sa mga manunood kung paano mag-prepare ng 100% vegan at 100% plant-based diet. Ayan, so simulan na po natin, Kuya Arnel. Ang lulutuin pa natin ngayon ay mixed vegetables with miso sauce. Ayan. So ano naman po yung mga ingredients natin? Ang gagamitin po natin, gagamit po tayo ng dahon, native pechay natin, tapos yung ibang vegetables natin ay yung tofu, para sa ating protein, yung eggplant, may mushroom, at saka yung sauce natin, ang base niyan ay yung soybean miso sauce. Miso. Kaya, umpisa na ba natin? Mag-umpisa po tayo at iba-blanch muna natin yung ating pechay. Pechay, iba-blanch po natin ito. So pag sinabi po nating blanch, kailangan boiling na po yung ating water. Opo, boiling na. Mga i-blanch po natin mga ilang minutes hanggang po siya lumambot. Yan. So, Kuya Arnel, ano naman po yung pampalasa natin dito sa dish na ito? Yung pampalasa po natin, gagawa po tayo ng separate na sauce at saka natin lalagyan yung mga naluto nating mixed vegetables. Napansin ko po, Kuya Arnel, meron po tayong miso. Miso na, yan. ito po ay, ano po ba to, Kuya Arnel? Ito yan po ay isang fermented na galing po, ang pinaka-base niyan ay soybeans. Yan po ang pinaka-base niyan ay soybeans. So yan po ay galing sa soybeans. So para rin siyang tokwa, pero ito ay fermented. Fermented na soybeans. Ayun po, dahil na half-cook na ito, pwede na po natin itong hakunin. Yan, alisin na po natin ito. Yan. So alam niyo po ba, Kuya Arnel, balik po tayo dun sa miso kasi ito po yung nagbibigay talaga ng pampalasa sa ating dish. Okay ito po pala ay parang isang fifth taste. Kasi di ba po sanay tayo
sweet, sour, bitter, and ano pa po yung ikaapat? Sour, sweet, salty. Pero yung miso pala ay isang fifth taste na tinatawag po nating umami. Yan, fifth taste umami po ba? yan. Okay. At isa pang benefit ng miso, kasi po ito ay fermented, so na-break down na po yung mga proteins and complex carbohydrates na nandito. Kasi pag soybeans na pong sa tofu, mas maganda po na nabe-breakdown siya. So, easier pong ma-digest kapag miso na. Kasi na-breakdown na nga po yung mga complex particles. Yan. Opo. Yan po, isang maganda po yan na tulong sa ating mga kalusugan. Ano? Isa po siyang immune booster. Ang miso po, isa po siyang immune booster. Kaya sa pagbabatuloy po ng pagluto, i-fry po natin itong mushroom. So, hindi po tayo naglagay ng garlic. Mamaya na lang po mamaya kasi po. baka masunog yung garlic. Medyo matagal-tagal po sa ito. So, ang ginagawa po natin ngayon ay pina-fry yung ating yung fry, mushroom. stir fry po natin sa low fire ng extra virgin olive oil, extra virgin coconut oil. Kasi hindi po natin pwedeng lutuin ito sa olive oil kasi yung olive oil hindi naman po natin ginagamit sa pagpiprito yun o pag-stir fry. Kasi mababa po ang content noon, mababa ang resistance niya sa heat. So, mabilis po siyang uminit. O yung uminit olive oil. tapos nagkakaroon siya ng toxins, kaya hindi maganda sa ating katawan. Kaya pwede lang po siya natin gawin gamitin sa mga salad, pantimpla ng dressing. Yung mga pang raw consumption po natin. Opo, yung so, raw ibig sabihin po pala, Kuya, kapag tayo po pala ay magigisa, mas preferable na gumamit po tayo ng coconut oil. Opo, kasi mataas ang resistance nito sa heat. Isa sa pinakamataas sa resistance sa heat. Ngayon, sabanan po natin yung garlic para sa pampalasa natin. So, yung shiitake Continue po ba ay yan? yung ginamit natin for this dish. Opo. Tapos ilagay na rin po natin itong eggplant. Yan. Alam niyo po, Kuya Arnel, the more we talk about these recipes, nakikita ko po talaga na may connection po pala ang health and spirituality. Opo. Ano man po yung masasabi niyo dyan? Kasi yung pong health and spirituality, pag naging po tayo, naging vegetarian po tayo, yung talagang plant-based diet ang ginawa natin, ay nakukultivate po yung mga higher passions natin. Ibig sabihin, nakakapag-isip tayo ng mabuti, kung ano ang mabuti sa kapwa natin na dapat nating i-share. Tama po yan. At syempre, na-exercise din po ang ating self-control po ba? Ayan po, lalagyan Kasi hindi po tayo natin nagpapadala sa lasa natin, kundi kung ano yung makabubuti sa ating katawan. At syempre, masarap naman po talaga ang gulay na pinaprepare dito. Ang challenge lang po para sa atin na bago sa mga vegan dish ay yung pagiging open-minded at mag-try ng mga bagong dishes katulad nito. Ito po, ilalagay na po natin lahat, no? So, nilagay po natin ng tokwa. Oo, tokwa. So, fried na Tapos, po siya. Yan. lalagyan po natin ng sauce para ma-eliminate natin yung pagiging dry niya. Yan. Saka tatakpan po natin ulit siya mga ilang minutes para fully cook. Yan po. So, ano naman po, Kuya Arnel, yung mga diseases na pwedeng panlabanan ng dish na ito? Ito po yung sinasabi nating yung immune system ang booster nito. Kasi meron na po tayong shiitake mushroom, meron pa tayong miso sauce. Kaya pareho sila immune booster. Palakas ng ating panlaban sa mga diseases. Tsaka syempre, meron din po tayong fiber. So, nakakatulong ito sa mga constipated. Opo, opo. Ayun po, titingnan natin to kung luto na siya. Kaya half dry na po siya, ilagay na po natin siya sa plate. Kuya Arnel, ano po ba yung tamang way ng pagluto ng gulay? Kasi di ba po, minsan ang nangyayari na-overcook natin at hindi na crunchy. So, paano po natin malalaman na just enough na po yung pagluto ng ating gulay? Kasi makikita natin yan, may kasabihan tayo na ang the best food is raw. Kasi natin yan, napag-alaman natin yung di ba yung sa creation? Hindi naman nagluluto sila doon Yung pinakaunang panahon. Oo, yung unang panahon. Before nasa the Garden fall. of Eden. Hindi sila nagluluto noon. Nauso lang ito nung
madiscover nila yung apoy. Yung apoy. Oo. Kasi talagang ang original na diet natin ay dapat raw. Kasi nandun pa yung mga living enzymes. Kaya ito sa mga manunood, isang tip ito na dapat nating sikapin na makapagkain tayo ng 75% hanggang 50% na raw vegetables sa pagkain. Kasi nandun yung importanteng kailangan natin ng ating katawan, yung living enzymes na magpapalit sa ating mga nasirang cells. Kaya pag hindi natin yan napalitan, ang resulta nun ay sakit. Meron lang Yan. kasimple. So isang magandang tip po yan para sa ating mga manonood. So kailangan we need to have raw food in our meals kahit 75%, di ba po? Opo. Para naman buhay yung pagkain na pumapasok sa ating katawan. Opo. Ngayon po, gagawa na tayo ng sauce. Ilalagay natin ng tubig at yung miso. Yan. Saka isang trivia din para sa ating mga manonood. Kapag yung miso po pala natin ay brown yung kulay, ibig sabihin, mas mahabang panahon ang na-ferment siya. na-ferment Pero sa kapag mga medyo barrels. puti pa, shorter time yung pag-ferment sa kanya. Opo. At yung tinatawag na mold para sa pag-ferment Sa ng fermentation, ating miso ay yung koji yeast mold. Ayan. Yes, exactly. Ngayon, nilagyan po natin ng sesame oil, may konting sugar. So, Kuya Arnel, since yung ating miso ay salty, kailangan pa po ba nating magdagdag ng salt? Depende po, kasi nilagyan po kasi natin ito ng tubig. Tubig. So, Kaya nadidilute na-reduce yung saltiness ng ating miso. Depende na po yan sa pagtitimpla natin. Ano? Pero kung kaya naman, ay enough naman na yung miso natin, ay hindi na. Hindi na. Kasi baka masobra naman tayo sa salt and alam po natin na hindi yun, it's not good for us to have too much salt in our Kaya bodies. ito, continuous stirring lang po ito para madurog natin yung miso. Titikman po natin para hindi naman masyadong. Kaya yung miso talaga is very versatile din po siya kasi pwede natin siyang gamitin rin sa soups. Yung simpleng soup lang, miso soup na may tokwa and seaweeds, di ba po, Kuya Arnel? Ganyan lang ang primary purpose ng miso ay para sa mga sauce at soups. Ngayon, tapos na po tayo sa sauce ng ating dish. Lalagay na po natin siya. Kaya nakikita po natin how simple ang preparation ito. So makikita niyo po mga tagapanood na napaka-bilis lang at napaka-simple lang ang ginagawa dito. Hindi natin kailangan na mag-isip pa kung ano-anong mga komplikadong steps, kundi napaka-basic skills lang yung mga kailangan nating malaman para makapag-come up tayo ng isang healthy yet budget-friendly vegan meal. At lagyan po natin siya ng garnish. Yan. Ayan. So, eto na po. Yan na po ang finished dish natin. Ano po yung mga steps at mga ingredients na ginawa natin upang makapag-come up tayo ng dish na ito? Ito po yung immune booster dish natin. Complete po ito sa pagpalakas ng ating panlaban sa mga disease and sickness. Composed po siya ng greens, yung pechay natin ginamit. Meron po siyang shiitake mushroom, tofu, may talong, at saka yung sauce natin na miso. Ayan. So ito po yung ating first dish for this episode. Set aside po muna natin. Let's proceed with our second recipe for today. Excited na po ba kayo? Ayan. So Kuya Arnel, ano po yung next recipe natin ngayon? Ang next recipe po natin ngayon ay isang pasta dish. Ayan. Pasta dish po ang gagawin natin. At ano po yung sauce na gagamitin natin for this dish? Yung mga local ingredients natin, kasi importante ito sa mga, lalo na sa mga lactating mothers. Yan, so sa mga buntis po sa atin ay Kasi this is for magagamit po tayo dito ng malunggay. Malunggay. Oo, So malunggay. Kuya Arnel, ano po yung alam mo mga health benefits ng malunggay? Yung malunggay, ito na yung halos maraming dala siyang benefits. Umpisa sa ulo, sa mata, sa lungs, sa mga skin, halos dala niya ng lahat.
Opo. Lalo-lalo na sa mga yung lactating mothers, di ba nagbibigay siya ng buhay sa sanggol. Tapos yung malunggay naman, siya naman ang nagre-replenish ng mga nawawalang nutrients ng ina. Tsaka mataas po siya sa calcium. Oo, mataas sa calcium. Saka yung calcium niyan, mas mataas pa sa milk. Oo nga po. Oo. Pati rin po yung potassium, mas mataas po daw yung potassium ng malunggay kaysa sa saging. Oo. Kaya ang ginagawa natin dito, para hindi mawala yung mga nutrients niya, gagawa tayo ng raw dish na mula dito. Wow! Raw dish na malunggay. Oo. Ayun. Kaya umpisa na ba natin? Sige po, simulan Okay. na natin ang ating pasta dish with malunggay and Basil. basil. Ayan. So ano po yung mga ingredients natin, Kuya Arnel? Ang ingredients po natin, itong gagawin po natin ay imimix lang po natin sila dito sa blender. Kukuha po tayo nitong 1 cup ng basil. Alam niyo po ba, Kuya Arnel, yung basil po pala ay sacred sa Hindu cultures. Oo. At meron pa akong nabasa, napaka-interesting. Yung basil po pala ay sign of love and devotion for between ganun young talaga, couples. So kung medyo tumitipid po tayo, pwedeng pumitas na lang tayo ng basil at ibigay natin sa ating loved ones. Or better yet, why not paglutuan na lang natin sila ng malunggay and basil pasta, di ba po? Opo. Kaya lagayan po natin yung sesame seeds. O kaya pwede rin po yung pili seeds. Powder na po. Lagay po natin itong bawang, garlic, So para nilagay sa na po natin yung antibiotics. ating basil, yung Basil, ating ground sesame sesame and seeds, yung ating yung garlic. Isang butil na garlic. Butil ng Tapos garlic. dadagdagan po natin siya ng raw malunggay leaves. Grabe, ang dami po palang health benefits ng malunggay, di ba po? Opo, tapos Na nasa paligid lang natin pero we just take it for granted na hindi natin alam. Sobrang nakakatulong pala ito sa ating katawan. opo, kaya tapos lalagyan po natin ito ng Yan, i-blender na po natin ang ating blender na po natin sauce. ng extra virgin olive oil. Yan, para po siya ma-mix. Imimix na po natin siya. I-pulse bloom po natin, tapos permanent na po natin siya. So, Kuya Arnel, napaka-nutrient pack po talaga ng ating sauce kasi raw na yung ating basil, raw na yung ating malunggay, at raw pa yung ating garlic. At higit sa lahat, meron tayong extra virgin olive oil. So, napaka-nutrient pack po talaga ng ating sauce for this dish. Wala pong nawawala dito sa mga nutrients niya kasi raw ang ginagawa natin. So, basically, ang niluto lang po talaga natin ay yung pasta. Yung pasta. Okay? I-pulse na lang po natin ito. Tapos hahaluan po natin siya para sa ating nuts. Lalagay po natin ito. So anong klaseng Pili nuts? nuts po? Pili nuts. Pili. So yung pili nuts po natin ay boiled po yung Yung ating... boiled pili nuts. Para saan naman po yung pili nut? Ano po yung use niya sa dish na ito? Ito po, may mga rich in vitamins din po ito. Tapos it adds flavor to the dish. Yung nutty flavor po, no? Opo. Para may added crunch din. Opo. Ayan, i-blanch na po ta. Finish na po ang ating pesto. Ilagay na po natin siya dito sa pasta. Pakilinis dyan, pakialis. Yan. Yan. Ibuhos na po natin siya dito. Yan, so Maglagay po dito tayo na po ang mga- ating second recipe for this episode. Yan. Tapos haluin po natin para ma-mix na siya. Ang pasta po pala ay isang stomach-filling food din. Lalo na po kapag ito ay whole wheat flour kasi medyo matagal siyang ma-digest. So, medyo matagal-tagal tayong bago magutom. Ayan. Yan. Kaya maganda talaga kapag whole wheat yung ginagamit natin, hindi yung mga refined or processed na ingredients. Yan na po siya. Na-mix na siya. Carefully tossed. Magpe-plating na po tayo.
Okay. Lagay na po natin siya dito sa dish. Kasi ito po ang pinaka-nutritious na gulay, yung malunggay. Kaya ginawa po natin ito ng raw. Yan. Ayan, Tapos so yung ating meron po siya whole wheat flour. Tapos top po magano natin tayo ng pili. pili. Yan. Ayan. So, eto na And po. Ito po yung Basil. A Basil. touch of love. Ayan. So, Kuya Arnel, ito na po yung ating finished product. oh, At ito po ay tinatawag na pesto pasta with malunggay sauce. pesto pasta with malunggay sauce. Ngayon po, i-recap po natin kung ano po yung ginawa natin to come up with this dish. Ang dish pong ito ay composed of 1 cup of basil leaves, kalahating cup ng malunggay leaves, meron pong grounded sesame seeds, at salt and pepper. Salt lang po ang lalagay natin. Salt. And yung extra virgin olive oil. And this is it. Tikman na po natin at kunin Sige po po. natin ang first dish, which is our first dish is, Is mixed vegetables with miso sauce. and ito po yung ating pasta pesto. Ayan. Opo. So, kuha na po tayo ng ating pantikim, which is, Yan po. ayan. So, tikman po muna natin ang unang dish. Kuha po tayo ng gulay, and tokwa, and eggplant. Yan, pampalakas ng Yan. immune system yan. Let's eat! Yan. ano mo yung Juicy. sweetness ng ng gulay. Masarap po yung umami taste. Oo, nasa yung Tsaka, miso. crunchy pa po yung ating gulay, hindi po siya Oo, overcooked. hindi overcooked yun. Yan. Tikman na po Oh, ito natin na, ang ating itong pasta. pasta. Our pasta made with love. Oh, mga raw Oh, kayo po ay kumuha din. vegetables. Oo, tingnan natin to. Fresh from the garden. Mhm. Tikman po natin ang ating pili. Homegrown from here Oh, in yan, nutty Bicol. flavor and milky flavor ng ating nuts. Perfect combination. Ayan. Maraming salamat po, Kuya Arnel, sapagkat binigyan niyo kami ng bagong kaalaman kung paano nga ba gumawa ng mga vegan dishes na tsak, swak sa ating bulsa at panlasa. Dito lamang po yan, where you can feel not only your tummies, but your spirit. Food and Soul, Bicol Edition. Bringing God's truth home. You're watching the Hope Channel. Some people believe that before settling down, they should just date around, play around. What do you think, Elaine? Well, we definitely don't believe that dating around is the best policy. Dating around is somewhat like playing a game. It's wanting intimacy without commitment. And the more often we do this before we actually settle down, the more we compromise our ability to be intimate once we are serious about that future spouse. So basically what we want to do is be friends with people. Friendship is a wonderful foundation for a long-term relationship. Find out what people like, you know, and be friends because you like some of the same things and you have some of the same goals and you have some of the same beliefs. The more you believe alike, the more you like things together, the stronger your marriage will be. So, be friends. It's a great foundation for marriage. For every woman,
there is a call to serve. For every woman, there is a place for ministry. For every woman, there is a need to tell the world. For every woman in the world, there is women's ministries. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Worldwide Ministry of the Hope Channel. Mabuhay! It is sobering to realize that not everyone who suffers the effects of alcohol actually chooses to do so. I call them those with no voice and also no choice, the unborn babies. Alcohol readily crosses the placenta and damages the unborn baby. The higher the dose of alcohol consumed during pregnancy, the greater the chance of fetal alcohol syndrome occurring. The central nervous system features of this condition include mental retardation, low intelligence, smaller head size, and hyperactivity. The physical features include retarded body growth rate, short nose, wide-set eyes, small cheekbones. Eye squint and damage to the optic nerves occur commonly. Sadly, fetal alcohol syndrome is the leading cause of mental retardation in many countries. There is no safe dosage of alcohol during pregnancy. Avoid problems and break the habit. Some wonder whether or not it's okay for men to cry. Does it mean you're weak? Does it mean you're strong? What do you think, Elaine? Well, it's good to know that over the years, human cultures have developed acceptable ways and unacceptable ways for men and women to behave. It's important for us to understand that many of these customs are not based in the Bible, that it depended on who had the status, who had the power to determine what these social norms should be. And these social norms suppose that men should be strong and women could be weak. But we believe that the more comfortable a man is with himself, the more in touch he is with his emotions. In the Bible, in John 11:35, it tells us Jesus wept. Obviously, he was not afraid. So, don't be afraid to cry. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Family-friendly, a global vision and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel.